Hello everyone! My name is Irene Esmantawin. My name is Princess Giselle Rutina Veno. Ang role ko ay ako ang mag-introduce ng name ng aming herbal medicine na nyog-nyogan. My name is Jehan Muday and ang role ko po ngayon ay ako po ang magsasalaysay ng history patungkol sa nyog-nyogan. My name is Krisha De La Roya and ang role ko ngayon ay mag-explain ng damang dosage ng nyog-nyogan herbal. I am Asnia Fabros and I'll be explaining the step-by-step process of making nyog-nyogan herbal medicine. Ako po si Ferdausa Abdulatik at ako po ang mag-explain ng side effect ng gamot na ito at ako din po ang maging pasyente sa video na ito. So today, I will show you how to make a nyog-nyogan herbal medicine. So let's watch this. So ano nga ba ang nyog-nyogan? Ang nyog-nyogan ay tinatawag din bilang Ragoon Creeper or Chinese honeysuckle. Ang nyog-nyogan or Combretum indicum ay isang halamang gamot na kadalasan na pinagkakamalan ng nyog dahil kapangalan. Ito ay isang climbing shrubs na makikita sa Timog Silangan, mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas. Maaring lumaki hanggang sa 20 talampakan ang halaman. Humahanga ang maraming tao sa maraming mga benepisyo ng nyog-nyogan bilang halamang gamot, kabilang ang paglunas sa iba't ibang karamdaman at sakit tulad ng nephritis, pyotism, headache, at intestinal parasites. Ang nyog-nyogan ay isang halamang baging na may habang 2.5 hanggang 8 metro na matatagpuan sa Asya. Ang mga dahon ng nyog-nyogan ay pahaba at matutulis na may habang 7 hanggang 15 cm. Ang mga bulaklak ng halamang ito ay mahalimuyap ay hugis tubo. Ang mga bulaklak na ito ay nag-iiba-iba ang kulay habang ito ay nagkakakulay puti hanggang sa maging kulay rosas, hanggang sa ito ay maging pula. Ang pag-iba-iba ng kulay ng bulaklak ng nyog-nyogan ay malamang na isang likas na pamamaraan ng halamang ito upang makapaghikayat ng mga polinisidor tulad ng mga gamo-gamo, bubuyog at mga ibon. Tinatawag itong nyog-nyogan dahil lasa nyog o pili ang bunga nito kapag magulang na. Sa Pilipinas, ang nyog-nyogan ay matatagpuan sa mga kabundukan, subalit dahil sa mga pakinabang ng halamang ito, ang mga tao ay nagtatanim na nito sa kanilang bakuran sa loob na ng ilang siglo. Ang nyog-nyogan ay ginagamit bilang halamang gamot, ang nilagang ugat, buto o bunga ay ginagamit bilang pamurga sa mga bulate, sa tiyan at gamot sa pagtatai. Ang mga dahon nito ay ginagamit rin upang maibsan ang lagnat ng pasyente. Ang pinaglagaan ng mga bunga ng nyog-nyogan ay ginagamit rin pangmungo. Ang mga ugat ay gamot din sa mga rayuma. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng nyog-nyogan herbal medicine. Para malaga ang dahon ng nyog-nyogan, narito ang mga hakbang. Pumili ng sariwang dahon, pumitas ng mga sariwang dahon ng nyog-nyogan mula sa puno. Siguraduhin malinis ang mga ito at walang mga dumi o sira. Linisin ang mga dahon, maghugas ng mga dahon sa ilalim ng malinis na tubig upang alisin ang alikabok, dumi o anumang kontaminante. Pakuluin ang tubig, magpakulo ng sapat na tubig sa isang kaldero o kaserola. Ilagay ang mga dahon ng nyog-nyogan sa kumukulong tubig, siguraduhin na tatabunan ng buo ang mga dahon. Hayaang malaga ang mga dahon. Pakuluin ang mga dahon ng mga 5 hanggang 10 minuto. Ang mga dahon ay magiging malambot at magbabago ang kulay nito. Ilagay ang pinakuloang dahon ng nyog-nyogan sa baso at ipainom na ito. Ang tamang dosage ng nilagang nyog-nyogan ay maaaring mag-iba depende sa layunin at paggamit at rekomendasyon ng isang magagamot o herbalista. Ngunit karaniwang inirekomenda na uminom ng 1 o 2 tasa ng nilagang nyog-nyogan tea bawat araw para sa mga may problema sa pagtunaw o may mga karamdaman na naugnay sa tiyan. Maaari itong inumin bago o pagkatapos pagkain. Gayunpaman, ito ay mahalaga na magkonsulta sa isang eksperto sa kalusugan o manggagamot bago gamitin ang anumang herbal na gamot upang siguraduhin angkop ito sa iyong kalusugan. Ma! Ang sakit ang tiyan ko! Wait lang na, andyan na.
Ma'am, masakit na talaga. Wala nang epekto yan. Nak, mag-search ka na ng mga herbal na gamot. Dito mo. Sige. Mga ito na lang gawin natin. Sige na, lutuan na lang kita. Ito na yung gamot mo, inumin mo na lang. Okay. Narito ang side effect. Kung ikukonsumo ng marami, maaari kang makaranas ng sinok, sakit sa tiyan, pagtatae at pagsusuka. Ang iba ay mawawala ng malay, bantayan din ang tiyak na mga allergy reaction kung nagkaroon ng skin rashes o nakaranas ng pamamaga ng bukong-bukong, pangangati ng balat at pagtaas ng temperatura sa katawan. Ihinto ang paggamit ng halaman at agad tawagan ng doktor. Iwasan ang paggamit ng niyog-niyugan halaman kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. So hanggang dito lamang po ang video na ito. I hope na marami po kayong natutunan. Hanggang dito lamang po. Thank you!